magandang umaga mga kamusta yan, no? At deploy tayo ngayon para sa Monday. Okay. Yan, no? Oh boys, ayan, ito na yung iba. Patok lang eh. Video mo mami ko. Deliver ngayon. Ay, di-deliver. Pangit ang pakinggan. Maghatid ng tao. Okay, so pupunta muna tayo sa okay, ocular visit sa isa sa mga nag-inquire na client natin, walk-in client natin. Dito lang naman sa Solano, mga kamusta. Ayan, dito na tayo. Ayan, kay Madam Kirit, Mrs. Kirit. So tara, baba tayo. Nakabakante pala tong baba no, ma'am. Ayan, oo. Ito nga, hindi pa namin natapos. Ayun. So ito Ito siya. yung bahay sa alas, tapos yan Yes, yung ma'am. kitchen. So ito yung bahay nila, Ma'am Abigail. Okay. So tara. At punta tayo sa project sa Uno. Uno pala to, mga kamusta, no? Uno rin lang to. Ayan. Blessed Christian School. Okay, tara. Dito tayo sa Uno. So magkalapit lang naman sila nung pinuntahan nating site. Isang kanto lang. Isa ata? Oo, isa. So dito na tayo. Ay, bibigyan ko kayo ng update dito. Dito sa Uno Solano, Nueva Vizcaya project. Yung mga best friend ko. Yan. Ayan na. Alis na yung cover. Ano siya, oh? Tintag. Alikabok pala to. Ayun. Pero ang ganda. Oo. Nasa mo ha, para makita na maayos. Ayan si Bro Aris. Saan gumawa niya? Tapos si Papa. Si Papa Arnel. Ayan o, tingnan nyo naman o. Oh, parang solid na wood, no? Hindi. Ayan o. Diba? Ang ganda na. Wow. So, hindi pa natin pwedeng patukan to ng basa, mga kamusta. Until hindi pa natin siya na-cure. So, kung maaari, dapat nasa 15 days. Tsaka natin siya pwedeng patungan ng basa. Pero mga gamit, pwede na. So, dapat yan, tumatagal din ng mga 3 days, mga kamusta, bago natin siya patungan ng kahit anong gamit. Para hindi na masira. Ang ginamit namin dyan, mga kamusta, plywood lang po yan. Tingnan nyo to. Ayan. Continuous na plywood po yan. So ibig sabihin hindi ho siya buong kahoy. Ayan. Pero kung mapapansin niyo yung haspe niya buo. So hindi ho siya buo. Kumbaga tingnan niyo yung ilalim. Ayan, no? Di ba? Yan yun. Kumbaga ito yung tinatawag na peke. Peke na solid wood. Pero wood siya, no? Yung sinasabi kong peke na solid. Pero ang ganda niya tingnan, di ba? So ito yung tema na ginawa ko dyan para mabuhay natin yung pagka-wood. So ang ganda niya tingnan, no? So pwede na ba pagganahin yung ilaw na ito? Pwede na, no? Saksak na natin. Kasi ito may sariling switch to eh. Uy. Ayun. Ayun naman, no? Ilaw na. So, pagka gabi, magre-reflect. So, for now, lalagay lang natin to. At meron pa namang switches yan. Dito tayo sa malayo. Wow. Diba? May accent pa siya. Nice one. So, dito naman tayo. Ito yung pang-ilalim natin na cabinet. Yan. Then, dito pala, ayun, no? Ganun din. May varnish din siya. So, accent lagi yan. Ayan. So, yun yung binigay na parte. Cabinet na ito. Pinubutas yung sa ring shoot natin, no? Para dito. So, tingnan nyo, ang ganda niya. Hindi pa ito tapos, pero sabi kong ayos na. At ito,
idadamay na rin natin sa finish na. Kasi yung wall, siyempre natural lang na matatamaan at matatamaan talaga. Yan. Yan naman, no? Yan, para sa range shoot natin. Papatong lang natin doon. Okay, no? So, ito na yung cabinet natin. So, yung natapos na yun ay yung para dito sa ilalim natin. Ito siya. So, isasalpak lang naman na to. Ayusin lang natin yun. Yung tiles sa ilalim, tsaka yung flooring niya. Then, ito na yung susunod kung sakali. Tapos yung pull out na condiment tray natin. Okay na, ganda na. So, tingnan natin dito. Ito naman, naayos na. So bali gagawin natin tong wood accent. And primeran na ni Bro Aris. Tsaka napulayan na rin. Ano yung kulay niyan? Maple? Ayan, no? So, wood accent kasi natin to. Bakal to mga kamusta, no? So, metal tubular, pero gagawin natin siyang parang kahoy. So, actually, nakikita nyo na to sa mga vlogs natin kung ano yung mga ginagawa namin. So, sa ngayon, gagawin natin ulit. So, ito, kumbaga, ito tsaka yung nandun sa baba, yung gagawin namin. Kasi kung mapapansin yung stair natin, wood din siya. So, dapat hindi rin nawawala yung handrail ninyo. Kahit yung mga mid-rail, pwede rin naman gawin yung ganon. Pero, masyado na siyang parang hindi na maganda. Masyado na siyang Marte. Ngayon, ginagawa lang natin is yung handrail lang. So, then lilitaw na kaagad yung ganda niya. Yan, handrail. So, yun ang ginagawa natin ngayon. Okay? Yun. So, ang ganda na. Mga kamusta na. Okay, so repair na rin namin yung mga time. Yun. Kapalitan natin mga kamusta na. So, ayos na. Okay, so abangan nyo ito mga kamusta na. Mga gagawin pa natin dito. Ito pa. At punta tayo sa Rojas number 2 project natin. Sa Rojas pa tayo. Ayan, nakapagkulay na tayo mga kamastan. Yun. So, nakulayan na nga ito. Ngayon dito. So, ayos na. Okay. Bali, yan ang ginagawa natin ngayon para makulayan. Hello po. Hello ma'am. Yun, sa ating TV console natin. Okay. So, pipinturahan na lang ito mga kamusta. Then, may fluted yan, both side. Yan, ganda na oh. So, ito yung kagandahan niya. Ayan oh. Ginagamit na nila. Mukhang hindi pa ata. Pero ginagamit na nila panghugas. So ito yung pull out faucet na. Pull out faucet. Ganda no? Kagandaan niya. Diba ang ganda na? So ilalagay na lang natin ito. Tapos ito ayusin na lang ito. So ito pa-install ko na rin yung kanyang page hood. So hindi pa pala nila nailagay. Doon na nga susunod natin gagawin. So tingnan nyo yung pintura. Ayos na rin. Ayan. Bali pinakulayan ko na yun ng buo. Para malinis at maayos. So dito na lang tayo sa TV console. Yan ang ipapamasilyahan. Okay. So baka nyo ito mga kamusta. Ito ipapa-adjust ko yung kulay na ito. Ayan. So, bali hanggang sa likod na to. Then, proceed tayo sa spandrel pagka na-final coat na yung sa taas niya. Then, bago tayo mag-final coat, ayan, isolation na tayo ng spandrel natin. So, bali eto, lalagyan to ng fascia cover at saka fascia board, mga kamusta na. So, yung gagawin natin sa sunod, mga kamusta. Then, spandrel na. Okay, dito muna tayo sa Ringay, Bayumbong or Bonfal, Bayumbong, Nueva Vizcaya. So may mali tayong ginagawa dito. Kung saan nandito yung mga tropa.
Mukhang tiles installation na yung susunod. Okay. Tara. Nandito rin si Papa. Hindi niyo mahanapan? Alam ko dito kailan nag-aalangan ako. Oo, ito. Nag-aalangan kasi ako. Dalawang balik ko na to. Ayun, bitin pala. Ayun, tumutulo eh. May tulo sa likod. Kamusta ang trabaho nila? Ayos? Nagkiktot ka pa eh. Sige. Tiktok ka mag-gayang. Ayan o. Bali, tinaas na rin natin. Kasi kung titingnan natin maigi, yung pintuan natin doon ay medyo mataas. Kasi naka-step siya. No? So, silipin natin dito sa taas. Ay, sa labas. Yan. Di ba? So, dito, dati, sabi nga ni Sir, wala siya sa plano dati. Pero ngayon, medyo inayos na natin para naman magamit natin ng maayos, no? So, para mas maging maganda yung kalalabasan niya. So, eto, gumamit na dito ng spandrel. Pero, actually, yung sa side nun, kasi may papatapalan ako na kung saan, eto may tumutulo sa portion na to. Ngayon, may nakita ako dito na parte na kung saan kailangan nating ayusin. Ayun. So, bali, lalagyan natin ng flashing, bubutasan ng spandrel, then ipapasok natin yung flashing niya. Okay? So, naalis na rin yung poster na nandito. So, sa mga susunod na araw, proceed na rin tayo sa tile work dito sa portion na to. So, yun naman ang gagawin natin sa susunod. And then, sabi nga ni ate, ayan si ate, nagustuhan talaga ni Sai kung ano yung trabaho namin dito kasi nga, mga ilang araw lang na wala siya dito o kaya mga ilan lang na nandito siya. So sabi nga niya, kanina nga nag-chat nga rin sa akin, natutuloy na namin hanggang doon lahat na. So bali papaayos na yun daw. At kung may kukumpara mga kamusta daw yung trabaho ng mga nauna, mas maayos na ito. Kaya nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso. Kaya kahit na maliit, sabi ko nga, basta maayos yung trabaho, mas magiging maganda rin yung kalalabasan ng trabaho. At saka yung project natin. So ito, tukot ko na rin yung sa kitchen niya. So hanging cabinet, tapos yung sa ilalim nito. So yun yung susunod na gagawin natin dito kung sakali mga kamusta. Then ito, tatapalan na rin natin to. Pero konkreto ilalagay natin. Okay? Ayan. Okay, so tara. Okay, tara. At punta tayo sa Bayombong project. Habol tayo doon. Alas 4 na. Pero kailangan natin pumunta kasi ang uwian talaga 4:30 mga kamusta. Tara. Project update tayo dito sa Bayombong project mga kamusta no? So tingnan natin kung mayroon na yung pump, yung water pump na lang inaantay natin dito para matapos yung TNB. So wala pa, so yan pa yung inaantayin natin mga kamusta no? Ayan, no? So ina-enclose ni isa ito para sabi nga niya mas maayos naman kasi yung kanyang water pump, ayan, ilagay na nila yung entrada. Mukhang 50mm yung ginamit, no? So ayan, ito yung building kung saan ginagawa natin dito mga kamusta ay yung tiles installation na. So bali yung inaantay na lang talaga natin dito is yung water pump na lang. Pasok tayo sa loob para makita. Ayan, sa ngayon nag-iigib-igib muna yung mga tropa para dun sa ating pagtatiles. Ayan. Ba't di ba pwede yun? Ay, mas malalamig dyan, no? Okay, pasok tayo. Ayan. So, dito yung mga tiles. Ay, tala-desig natin. Semento. So, sa taas. Okay, so ayos na. So yung tiles na lang natin dito sa may hagdan ang kulang, tapos ganun din sa baba. Pero
syempre ito muna yung unahin natin. So ayos na rin yung kisame natin. Papa-install na lang natin yung mga ilaw para maayos lahat. So yun na yung susunod na gagawin dito. Installation ng ilaw, then final coating na tayo para dito sa master's bedroom. So yun na lang inaantay namin. Yung kulay na, ay yung pintura na, ay yung pan natin. Ilaw natin, no? Sorry. So dito naman, floor tile natin, ayos na rin. Ito na lang natin. Kasi kailangan namin mag-leak test mga kamusta bago kami mag-proceed sa tile work. So kung napapansin ninyo, yan, kanto mesa. Hindi yan, kanto mesa rin yan sa may bintana natin. Yan. So yan, ganda niya tingnan. So halos pareho sila ng sukat mga kamusta. So ito yung napiling tiles ni Madam tsaka ni Sir. So yan, meron siyang haspe na marble design. Yan, ganda niya na, tingnan. Bali, dito na lang sa part na to kasi ito lang naman na inaantay natin. Pagkatapos natin mag-leak test, waterproofing niya. Actually, bukas pwede mo nilang i-waterproof to. So waterproof yan, and then bago natin siya flooringan, and then puro adhesive tsaka semento na. Yan, maganda na. Ganda na yung tingnan, no? Dito yung ginagawa ng tropa, yung tiles natin para sa outdoor. So ito na siya. Yan. So kala ko sa luyang ka. Wala. Gurigor. Okay. So ito na napahira na natin to ng waterproofing nung last week mga kamusta. Saturday na. Saturday ba? Napahiran? Sabado no? Ayan, then sa ngayon, ayan na. Wet pack kami. Pag tinatawag na wet pack mga kamusta, yung basang halo. Kaya naman yung mortar niya basa. Hindi siya yung dry pack mga kamusta. Pag wet pack, dito namin ginagamit pagka medyo manipis talaga yung flooring niya. O kaya yung habol natin kasi importante niyan dapat mas mataas yung sa loob kaysa dun sa labas. Kasi yung sa labas, dito kung sakali maulan o kaya malakas yung hangin, dito yung bagsak ng tubig. Hindi pwedeng mas mataas dito. Okay. So usually ganun naman talaga. Mas mababa yung sa labas, no? Then dito sa mga rooms, okay na rin. Bali, finalize lang naman na lahat. Ilaw lang naman na talaga yung naantay natin. Halos lahat naman na. Then, bago tayo mag-final coat ng pintura. So, kung may mga matamaan, marumihan na parte, kunwari pag naglalagay ng ilaw, at least may re-retouch pa natin. So, hindi pa to final coat, pero tingnan nyo, ang ganda niya na tingnan, di ba? Ayan, kaayos yan. Malinis na malinis. Ganon din yung floor tile natin. Okay? Okay. So, abangan nyo to mga kamusta, no? Kung ano pa yung mga gagawin namin dito sa Bayombong project natin. Ayan na. Bali, tayo na lang natin yung tropa. Bali, na-check ko naman ako ano yung mga kailangan i-check. At ayos naman na lang. So, bali, natapos na naman ng isang araw mga kamusta, no? At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa isang araw nga ng Monday. At sa mga susunod na araw may magpapa-start tayo mga project o kaya may papa-start tayo mga kamusta. At pupunta rin tayo sa Ifugao project natin. Yan. Maraming salamat mga kamusta. Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.